Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Father God, thank you po sa araw na ito. Na minsan pa, sa aming devotion, walang ibang may taas kundi ikaw lamang. Sa bawat isa na manonood at mga kasama ko sa pag-aaral sa devotion na ito, pagpalain mo po ang kanilang mga buhay. Marami pong salamat sa iyo po ang papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. At ako po nung ako'y kabataan pa, pag meron akong nakikitang mga bagay, gusto ko meron din ako. Ano po? At minsan pag may naglipat ng bahay, magandang TV, pangarap ko rin magkaroon ng TV, ano? Parang gusto ko rin. Hanggang sa dumating yung time, ano po, na personally nakilala ko ang Panginoon sa aking buhay. Dapat pala tayo ay makontento kung ano yung bagay na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Hindi po masamang mangarap. Pero sabi nga ay yung hindi pagiging kontento ay para ka na rin naiinggit no, sa iba. Ayan. So alam natin na ang Lord sa lahat ng tao may binubuhos po yung blessing. Kaya kung ano man yung ibuhos na blessing ng Diyos sa atin, magkaroon tayo ng contentment. Ito ba? So, ang tao daw po ay sala sa lamig at sala sa init. Kung ano ang wala, siyang hinahanap. Tama po ba yon? Ayan. So, sala sa lamig, sala sa init. Doon na lang sa ano po yung sa madalas nating makita. Pag yung isang tao ay nagdala ng payong, lalaki, ano, tapos hindi umulan, ay, sayang naman. Sayang lang yung pagbibit-bit ko. Hindi naman umulan. Ayan. Yung iba naman po, ano, pag umulan, ay, grabe naman, bit umulan. Dapat ay uminit na lang. Pag uminit naman, sabihin naman, naku, tuyong-tuyo na yung mga tanim ko. Dapat umulan naman. Yan. So, sala sa init, sala sa lamig. So, sabi nga ay sa lahat po ng bagay ay dapat tayo po ay nakokontento. Ano po? Yung, di ba, yung baby, hindi nananatiling hubad dyan nung siya ay pinanganak. Talagang palaging may blessing. At sa bawat blessing na ibinibigay ng Lord ay magpasalamat. At tayo po ay palaging makontento. Ano po, kung ano po yung ibinibigay sa atin ng Panginoon. So, tayo po ay magbabasa sa aklat ng Pilipos. Pilipos chapter 4 verse 11. Sinasabi ko ito hindi dahil sa kayo'y hinahanapan ko ng tulong. Natutuhan ko
ng masiyahan naman ang aking kalagayan. Naranasan ko ang maghikahos. Si Apostol Pablo po ang nagsasalita dito. Ano po? Naranasan ko ang maghikahos, naranasan ko rin ang malagana, natutunan ko ng harapin ang anumang katayuan, ang mabusog o magutom, ang kasaganaan o kasalatan. Verse 13, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Wow. Ito po isa sa mga favorite verse ko. Yung Filipos chapter 5 verse 13, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Sa English, I can do all things through Christ who gives me strength. So, ayan. So, pag dumarating po yung mga problema sa inyong buhay, yung para bang walang-wala ka na, titingnan mo ang kaldero mo, walang isasaing, paano na, anong magagawa mo, manghihina ka ba? Ayan. Sabi ni Apostol Pablo, ano po, I can do all things through Christ who gives me strength. Bakit po niya sabi to? Ang titingnan po natin, ano po, dun sa pinakauna ng buhay ng Apostol Pablo, siya po ay may kaya sa buhay. Ano po, siya po ay mayaman. At dumating yung time na tinawag po siya ng Panginoon. At maraming bagay siyang iniwan. Doon sa kanyang pangaral ay sinabi ni Apostol Pablo yung kanyang naranasan. Sabi niya, naranasan ko ang maghikahos. Ayan. Meron po ba dito nakaranas na maghikahos? Ibig sabihin yung parang hirap na hirap. Ano? Yung bang, naranasan po ba niyo yung yung wala kang pambiling ulam, tapos ay pupunta ka doon sa mga drawer, sa ibang lalagyan, sa kahon, kung saan saang sulok ng bahay mo, makakita ka ng piso, tapos makakabuo ka ng 20 pesos, saka ka palang makakain. May mga ganong sitwasyon ng ating buhay. At yun po ay naranasan ni Apostol Pablo. Ang sabi niya, yung maghikahos. Sabi dito, naranasan ko rin ang managana. Ayan. Naranasan niya yung marami siyang kabuhayan, marami siyang pantostos. Ayan. Marahil sa inyo din, nararanasan niyo ito. Naranasan niyo yung managana. Natutunan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ayan. Nakita daw po niya yung sikreto kung paano siya masiyahan. Alam po ba niyo na kahit na tayo ay kahos o nananagana, dapat ay nakikita sa atin na tayo ay nasisiyahan. Meron nga pong, di ba, mayayaman pero wala, hindi makatulog. Hindi rin nasisiyahan dun sa tinatangkilik niya. Pero meron akong hirap na hirap. Nakakakain naman siya ng 3 times a day. Pero pag pinatulog mo, humihilik pa. Maayos, nasisiyahan, nakukontento. Ayan. So, ang sabi ni Apostol Pablo, kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay, ang mabusog o ang magutom, yan, naranasan niya yan. Ang managana o maghirap. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. So, ang ibig sabihin dito, nakukontento siya. Ano man yung dumaan sa kanyang buhay. Ito man ay taghirap, ito naman ay sumasagana siya, pero may contentment dun sa kanyang puso. Mga kapatid ng Kristiyano, gano'n.
dapat tayo po ay nakokontento. No? Kapag ikaw po ba ay binigyan ng isang kapirasong tuyo, ayan, sasabihin mo po ba sa iyong kapitbahay na, ibahin mo naman, fried chicken naman, wag namang tuyo, di ba? Pero sa isang tunay na Kristiyano, hindi na po siya magsasalita ng gano'n. Kukunin na lang po niya yung tuyo at sasabihin, salamat. Blessing ng Lord yan. Ano po? So, contentment. Tayo po ay makontento kung ano man po yung dumarating doon sa ating buhay. Dito po ay pinapaalala ni Pablo na hindi makukuha sa isang iglap lang ang pagiging kontento. Ano po? Natututunan ito. Ayan. So, nai-practice naman eh. Noong una, di ba, hindi tayo nakukontento. Hindi tayo. Pero, dahil kay Kristo, tinuturuan tayo na makontento. At si Pablo, nakuha niya ito, habang lumalalim po yung ating ugnayan sa Diyos. At sa pamamagitan ng mga nangyayari sa ating buhay, mas natututo tayong magtiwala sa Diyos kaysa dun sa ating sarili. Alam ni Pablo na sa Diyos nanggagaling ang kanyang lakas para makaya niyang harapin ang anumang sitwasyon. Kaya nga po, nasasabi niya I can do all things. Nakakaya ko ito. Ano man yung hirap, pagsubok, problema na dumarating sa aking buhay, nakakaya ko ito dahil binibigyan ako ng lakas ni Kristo. Siya po yung nagpapalaki sa atin. Mga kapatid, kaya napapagtagumpayan natin ang mga bagay na ito dahil po yun kay Kristo. Kaya makontento ka, kapatid. Kung may katabi ka, sabihin mo, makontento ka rin. Ang anak ng Diyos ay nakukontento. Ano man yung dumarating sa kanya. At kapag may dumarating po na kahangahangang bagay, napakalaking bagay, pagpasalamat mo ito sa Diyos. So, yun lamang po at sa mga susunod na araw, subaybayan po natin muli ang ating devotion. Ano po? At tunay na sa Diyos po ang papuri. Mga kapatid, favor lang po. Like, subscribe, and share dito po sa ating tips and reminder devotion. Marami pong salamat at tunay na sa Diyos po ang papuri. Amen.